Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:03 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napikuhan na sektor, mga dalagpo nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan, mga balita na natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, inyong Headliners Was, Biyernes, Enero 16, 2026. Inyong inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. DENR 6 nagapanawagon sang responsable nga pagabuy sang basura sa Dinagyang kag Ati-Atihan Festival. Magnitude 2 nga linog na record sang PVOX sa Kaluya. Antike nakabalag sang 69 kadugang nga kaso sang HIV sang 2025 suno sa PHO. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DNR 6 nagapanawagon sang responsable nga pagabuy sang basura sa Dinagyang kag Ati-Atihan Festival. Detalye sang balita. Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanawagon ang Department of Environment and Natural Resources Region 6 sa publiko, lokal man o kung turista nga mangin responsable sa pagaboy sang ila basura sa nagailapit nga Dinagyang Festival sa Iloilo City kag amuman sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Suno sa DENR, importante nga sundon ang mga husto nga pagpain sang basura, ang madunot kag hindi madunot kaangay sang plastik agud mapabilin ang katinlo sang palibot samtang ginahiwat ang mga kapistahan nga pasundayag sang kultura kag pagtuo sa mga Ilonggo kag Aklanon. Ginpangabay man sang Regional Office ang paglikaw sa single-use plastics kag kung mahimo, magdala na lang sa kaugalingon nga reusable water bottles kag eco bags. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. magnitude 2 nga linog na record sa PVOX sa Kaluya. Detalye sang balita. Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakamonitor sa paghulag sang duta ang PVOX sa isla sang Kaluya pasado alas 9 sang aga Enero 16. Sang alas 9:04 nakabalag ang PVOX sang magnitude 2 na linog sa Kaluya kag ginsundan sang magnitude 2 man sang alas 9:49 sang aga. Ang una may kadalumon nga 3 kilometers kag 15 kilometros naman ang ikaduha nga linog sa lugar sandig sa information bulletin sa PVOX. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Antike nakabalhag sang 69 kadugang nga kaso sang HIV sang 2025 suno sa PHO. Detalye sang balita. Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakabalhag sang 69 kadugang nga kaso sang Human Immunodeficiency Virus o kon HIV ang probinsya sang Antique sang tuig 2025. Ang numero na balhag halin Enero tubtob Setyembre sang kinalikdan nga tuig. Bangod sini suno sa Provincial Health Office,
Naglabot na sa 591 ang kasos ng HIV sa probinsya humalin sang 2002. Sa 69 ka bag-o nga kaso, 67 sa ila mga lalaki kag 2 naman ang babayi. Ginpahayag sang PHO nga posible pa magsaka ang numero bangod sa karon ginahulat pa sang opisina ang datos para sa bulan sang Oktubre tubtob Disyembre 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pagpatuman sa checkpoint sa mga border sa syudad, lauman, suno sa ICPO. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Lauman ang pagpatuman sa checkpoint sa mga borders ng siyudad ng Iloilo samtang naghilapitan ni Nagyang Festival. Suno kay Lieutenant Colonel Lorenes Losaria, yara sa pulo ka mga area sa ginakonsidera nga pahamtangan sa checkpoint kabahin sa mga security protocols ng ICPO. Ginpahayag naman ni ICPO OIC Chief Colonel Wilbert Parilla, sila ang mga patuman sa hugot ng pagbantay sa nagkalain-lain ng mga venues ang dalagko ng mga events. Ginpahanumduman sa kapulisan nga nagsugod na pagpatuman sa gun ban kaga pagadumili man ang pagdala sa backpacks kagiman pa nga mga pointed material santo sa EO nga ginpagwa sang alkalde. Yara naman sa 2,167 ka mga personnel kag 2,000 ka mga force multiplier subungan K9 units sa magalibot agud mo pasiguro ang kaninong kagkatawhayan sang kaiwatan sa Dinagyang Festival kag kasadyahan sa Kabanwahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang malupad sa drone sa highlights sa dinagyang kasadyahan, monitoron sang Posmo. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Dapat nga mag-apply sang permit ang sinuman nga luyag mo palupad sang drone sa highlights ng Dinagyang Festival kag kasadyahan sa Kabanwahanan. Ginpahayag ni Posmo Operation Division Chief Cyril Octavio nga restricted gid ang paggamit sang drone nga wala sang accreditation halin sa ila opisina. Ang paggamit sang drone ang posibleng makabigman nga security threat nga mahimo magamit sa surveillance kag violente nga akto. Sa karon may nakasumiti na sang aplikasyon nga drone owners kag kinahanglan man nga ma-notify ang IFFI kag PIO sa Iloilo City Government agud ini ang mamonitor sa highlights ng event. Mahimo makumpiskar ang mga drones nga madakpan nga gamiton sa tion matukiban nga wala sang permit. Suno naman kay Posmo Chief Oldarico Garbanzos. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Suspend ni Mayor Henry Tomlos sang Pontevedra kapis ang klase sa tanang level sining hapon sa Banwa Biyernes, Enero 16. Inibangod sa malay nga tiyempo dala sa tropical storm Ada. Ginapangabay naman sa alkalde ang safety sang tanan. Radyo Pilipinas News. International Federation of Red Cross nagbisita sa Negros Occidental para magbulig sa mga apektado sa bagyong Dino. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas Report. Nagbisita ang mga tiglawas ng International Federation of Red Cross kag Red Crescent Societies o kon IFRC sa opisina ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Kaupod sa maini si Red Cross Bacolod Chapter Administrator Rita Benita Mirasol agud istoryahan ang tuhoy sa ila proyekto para sa maapektado sa bagyong Tino. Nakip sa mga padulungan sang IFRC ang La Carlota City, La Castillana kag Moises Padilla agud matumod ang naging impact sang bagyo kag kinahanglanon sa maapektado nga pamilya. Sa masunod nga semana, lauman man ang pag-abot sang IFRC Hygiene and Sanitation Cluster kag welfare service sa probinsya agud maghatag sang dugang nga bulig sa mga pamilya. Sa masunod nga semana, ginalauman man ang pag-abot sang IFRC Hygiene and Sanitation Cluster kag welfare service sa probinsya agud maghatag sang dugang nga bulig sa mga pamilya. Ang IFRC ginakabig pinakadako nga humanitarian network sa bilog nga kalibutan nga nagasuporta sa mga Red Cross kag Red Crescent Societies sa tion sang kalamidad kag krisis. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo may bago nga special economic zone dalag ko nga investments kag madamo nga trabaho lauman sa mga Ilonggo. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas Report. Ginaprobahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtukod sa bago nga Special Economic Zone sa Iloilo City.
sanig sa Proclamation number 1128 gintukod kag ginpahamtang ang pila ka parcels ang duta sa Donato Pison Avenue sa San Rafael, Mandurriao bilang Special Economic Zone, partikular ang Information and Technology kon IT Park. Ang nasambit nga IT Park nagalapad sa kabugusan nga 48,569 ka square meter. Sunod kay Executive Secretary Ralph Recto, ang IT Park ginalauman nga makakuha sang 550 milyones pesos ka investment kag makatuga sang 2,200 ka trabaho nga magapabakod pagid sang posisyon sa Iloilo bilang isa ka nagadako nga sentro para sa IT-BPO. Ang Special Economic Zone amo ang mga pinili nga lugar kung diin ang mga negosyo makabaton sa mga insentibo sa buwis kag iban pa nga mga pribilehiyo depende sa ilang lokasyon kag prioridad sa industriya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kalertong Office of Civil Defense Western Visayas sa posibleng epekto sang Bagyo Ada sa rehiyon. Sunod kay OCD6 spokesperson Tina Ilustre Mayor, naplastar na sang ahensyang ilang mga non-food items kag nakapreposisyon ng DSWD sa ilang family food pack sa mga strategic area sa Western Visayas tungod buligan ng mga residente nga posibleng maapektuhan sang bagyo. May bugas man naging preparar ang OCD6 para sa mga residente nga maapektuhan. Sa advisory sang pag-asa ang bagyo magadala sang moderate to heavy rains gani ginapaaligmat gid sang ahensya ang mga pumuluyo nga yara sa high risk areas nga mapatayan sa preemptive evacuation kon kinahanglanon prioridad sang ahensya safety sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 1.8% ang headline inflation rate sa Western Visayas sa Disyembre 2025. Ini ang mas mataas kung ikumpara sa 1% na nabalag sa Nobyembre 2025 apang diha makamas manubo sa 3.4% sa Disyembre 2024. Sunod sa Philippine Statistics Authority Western Visayas ang pagtaas ng headline inflation resulta sa pagsaka sa index sang food and non-alcoholic beverages. Nakitaan man sa mataas nga inflation ang clothing and footwear, recreation, sport and culture, kag personal care and miscellaneous goods and services. Samtang mas manubo nga inflation rate ang nakitaan sa alcoholic beverages and tobacco, furnishing, household equipment and routine household maintenance, transport, kag information and communication. Wala naman sa pagbag-o sa housing, water, electricity, gas and other fuels, health, education services, restaurants and accommodation services, kag financial services. Dugang pa sa PSA Western Visayas, ang regional average inflation sa Western Visayas sa bugos ng 2025 yara sa 1.5%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Off-site parking areas sa Dinagyang Festival gintumod sang ICTTMO. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May mga additional off-site parking area nga mahimo mapahamtangan sa salakyan sa highlights ng Dinagyang Festival kag kasadyahan sa Kabanuhanan. Sa city proper area, ini ang Delgado Street padulong sa Infante, halfway sang Rizal Street, portion sa General Yude City proper, rooftop sang Iloilo Terminal Market, kag Iloilo Central Market. Suno kay Iloilo City Traffic Transportation Management Office Chief Retired Colonel Alderico Garbanzos, mangin first come first serve naman ang area. Liwat naman naging pangabay sa ICTTMO ang mga motorista nga ibili na lang ang ilang mga salakyan kang mag-commute agud hindi na madugangan ang kagutok sang downtown area. Parking space kami nga gina-recommend, no? Diri sa city proper, di kan use ang Delgado Street na to, no? From Malanduni hasta dito sa ni Infante, no? Ina nga area ginisignate na naton para ina sa aton nga additional parking space. Ang kabahin sa pagpahayag ni ICTTMO Chief Retired Colonel Alderico Garbanzos para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa labing-unang higayon, maghihiwat ang syudad sang Pasig sa duathlon sa Pebrero 8, 2026. Ginatos ka runners kag bike enthusiasts ang ginalauman nga magkapasakop sa kompetisyon sa iwaton nga duathlon. Ang mga partisipante magadalagan sa 5 km, magabisikleta sa 20 km kag magadalagan liwan sa 5 km. Ang mga ruta ang napalastar na sa organizer kag sang Pasig City Government. So kay Team Pabalas co-founder Reynard Coloso Bugaay nga mong organizer sa duathlon, ginakalipay gid nilang bugos sa suporta sa Pasig City Government sa kiwatan nga tuman ka aktibo sa paghiwat sa mga national kag international sports events. Sa suporta sa lokal nga pangulo ang ginalauman sa kamatalunsay nga kahiwatan nga ma-enjoy sang mga partisipante. Sa mga luyag magparehistro, mag-register online. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Gandang rekang kanaton nga balita, arestado sa kapulisan ang top 7 most wanted person sa probinsya sang Iloilo sa poblasyon Southeast Zone, Lemery, Iloilo. Ang suspect, ginkilala nga si alias Ariel, 50 anyos, kag residente sang Ahoy, Iloilo. Qualified rape ang kaso nga ginapatumbang sa suspect. Gintingog nga pwersa sa Regional Mobile Force Battalion 6, Lemery Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 6, kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company ang nagpatigayon sang operasyon. Ang suspect yara na sa kustudiya sang Lemery Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang iyang kaso. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Bita, Uyan, Badyangan, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Patrick, 37 anyos, kag residente sang ninambitan nga lugar. Nakumpiska sa suspect ang 60 grams ng shabu nagabalor sang 408,000 pesos. Ang operasyon natigayon kasunod sa impormasyon nga palabot sa mga pumuloy sa illegal nga aktibidad sa suspect. Magkaliga ng 3 ka bulan nga surveillance na kumpirma sa kapulisan nga involved ang suspect sa illegal drug trade. Sa pagka-aresto ni alias Patrick, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang iya pagka-atubangon. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:19 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas News Team. Biyernes, Enero 16, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang